Let's go guys, primal cuts to deboning tayo ngayon. Tara, samahan nyo ako, panoorin nyo ako dito mga kapatid. Yan, tinanggal ko na yung tampalin dyan para sa lahat ng mga baguhan dyan at mga nag-a-apply abroad. Panoorin nyo mabuti to, sana makatulong sa inyo to mga kapatid. Tanggalin natin yung pork tenderloin dito. Kung napapansin nyo, may punit na yung ham leg natin dyan dahil may bumili na ng panggiling, okay? At ito, tanggalin natin itong pork tenderloin guys. At inihiwa ko na lang dyan yung mga nakakapit na laman guys. At tanggal na natin yung pork tenderloin mga kapatid. Dito naman tayo sa may ham leg. Iniwa ko lang yung mga laman at taba na nakadikit sa hamleg dyan, pababa, pantay sa 2 joint, hiwa, dire-diretso lang mga kapatid. Pagbalat na lang, hiwain nyo na yan ng dire-diretso and then hiwain nyo pangat, papunta sa may joint. Kapag nahiwa nyo na yan guys, pwede nyo nang paghiwalayin yan. May optional yan, pwede nyo baliin, pwede yung ginagawa ko na ganyan. Pag naiwasan nyo lang yun, no, yung buto na yun, kung nakikita nyo nakausli na buto na yun guys, yun lang yung nagko-connect dyan, okay? At dito tayo sa 4 ribs, okay? May iniwasan tayong konting buto dyan para di tayo madali sa pagpa-primal cuts to deboning. At nahihiwa ko na yan guys, hiwain na lang natin yung mga laman dyan at mga balat para mahiwalay na natin tong shoulder natin sa middle part mga kapatid. At yan na, hinihiwa ko na yan. Tingnan nyo mabuti kung paano gagawin natin dyan. Naipantay ko na yan sa joint guys, and then hinihiwa ko rito sa likod para mapantayan natin yung buto mga kapatid. Yan, tulad ng ginagawa ko, optional din niya kung pwede nyo gawin niya. Pwede nyo nang hiwain yung mga laman sa likod para pwede nyo baliin guys. Ano, ako kasi sinusungkit ko lang dito sa may joint. Yan, hinahanap ko lang yung duktungan yan guys para makapaghiwalay ko na yan. At nakita ko na, hiwalay na agad. Ganun lang kabilis guys. At hiniwa ko na agad yan yung mga laman, and then tapos na tayo dito sa primal cuts mga kapatid. Punta naman tayo dito sa deboning. Nilagay ko muna yung tenderloin at tampalin sa middle part para sama-sama yung mga by parts, okay? And then nag-steel muna ako guys. Ganyan sana yung gawin yung pag-steel kapag nag-tray test kayo mga kapatid. And then tanggalin natin dito yung patahind guys, okay? Pa-slant lang yan mga kapatid. Kinakapa ko lang dyan yung joint para madali natin matanggal yan. At natanggal na agad natin itong patahind. Punta naman tayo dito sa may pelvic bone mga kapatid. Dahil walang buntot yung kinakalas natin sa shoulder, kanina may iniwasan tayo, okay? At dito sinundan ko na agad yung buto dahil nakita ko na agad yung joint dyan mga kapatid. Ganon din gagawin natin dito sa kabila. Sundan lang natin yung buto na yan mga kapatid, and then pwede na natin tanggalin tong pigtail natin. Sorry, yung pork pelvic bone pala dahil wala nga palang buntot to mga kapatid. At tapos na tayo sa pelvic bone. Punta naman tayo dito sa may bias. First layer lang, laging tatandaan mga kapatid. First layer lang pagdating dito sa may ham leg, pagtatanggalin nyo itong bias. At yun, kitang-kita ko na yung first layer dyan guys, and then hiniwa ko na yan. Kita nyo naman, walang kapula-pula. Ibig sabihin, wala tayo napunit dyan o nasirang laman ng ham leg, okay? At dire-diretso lang tayo dito sa may bias natin. Tanggalin natin yung first layer na yan, okay? Tanggal na. Ganun lang ka-basic guys. And then punta naman tayo dito sa kabila. Then dikit lang natin yung knife natin sa buto from top to bottom, and then hiwa lang ng dire-diretso mga kapatid. Kita nyo naman kung gaano kaganda yung hagod ng knife natin dyan, okay? Dito tatanggalin ko na yung mga laman na nakadikit dito sa ilalim ng bias. Yan, dito sa ilalim ng kneecap, hiwain na rin natin yan. At pag napunit ko na dyan yung makapal na litid guys, hahatakin ko yan guys. Ayan o, na medyo madulas, and then hatak pa ng isa. Hinahatak natin yan at natanggal na natin yung mga laman na nakadikit sa ilalim ng bias, and then tatanggalin na natin yung bias natin dyan. Tapos na tayo dito sa may ham leg deboning. Punta naman tayo sa may shoulder deboning mga kapatid. At ito, inaayos ko muna dyan yung mga kasama ng ham leg natin, syempre. At dito, hiniwa ko na agad dito sa may pork ribs. Yan, inangat ko na agad dyan. Nilamanan natin para mabili agad yung pork ribs natin mga kapatid. Sundan nyo lang yung layer dyan mga kapatid. And then pagdating nyo rito sa may neck, tatansyahin nyo na lang yung laman na ilalagay nyo dyan sa may neck para matanggal nyo agad yung pork ribs natin mga kapatid. At yan, hinihiwa ko pa, nilalagyan ko pa ng laman hanggang dulo yan mga kapatid para mabilis natin maibenta yung pork ribs natin. At dito na tayo sa exciting part. Angat lang natin yung mga taba na yan guys hanggang sa dulo para makita natin dyan yung patamaan or layer ng shoulder blade natin, dahil ayun yung tatanggalin natin dito mga kapatid. Tulad ng ginagawa ko dyan, basta wag lang natin susugatan yung kasim natin para malinis na malinis pa rin at maayos na maayos. Tinuro ko na dyan yung layer, dyan lang sa dulo na yan, hiwain na natin agad dyan. Ganyan lang kabilis mga kapatid, makikita agad natin dyan yung duktungan na paghiwalay ko na agad, and then hiniwa ko na agad dyan sa ibabaw yung shoulder blade natin mga kapatid para mapunit natin dyan yung mga soft
tissue. Yan, dinadahan-dahan ko lang dyan and then inangat ko ng daliri dyan yung mga soft tissue para makita ko na maayos dyan yung pagtatanggal natin ng shoulder blade mga kapatid. Kasi pag naangat mo na yung mga soft tissue na yan at sinundan mo yung mga layer sa gilid dyan, hiniwa ko, madali mo na matatanggal yan tulad ng ginagawa ko dyan. Oh. Yan, hiwa ng konti and then angat ng mga laman sa ibabaw. Makita mo naman, napakalinis ng shoulder blade natin, di ba? Hiniwa ko na rin dito yung layer sa kabila para maiangat na rin natin yan. Hinata ko no, kita nyo naman napakaganda ng shoulder blade, napakalinis, di ba? Pag ganyan kalinis yung shoulder blade mo, napakasarap talaga mag-debone. Tingnan mo naman no, talagang angat na talaga lahat ng laman dyan, di ba? Kitang kita nyo naman. At syempre punitin natin dyan yung mga nakadikit panlitid sa may dulo ng shoulder blade para makita na natin ang buo yan. At pag nakita natin ang buo yan shoulder blade na yan guys, pwede na natin tanggalin yung mga litid dyan. Di pa ako tapos dyan, iniwa ko pa dito. Siyempre mayroon pa nakadikit ng mga litid, dinangat ko pa. At siyempre kailangan natin sure natin yan para mas madali natin matanggal tong shoulder blade na to mga kapatid. At sa lahat ng mga baguhan dyan guys, sana makatulong sa inyo tong video na to no? At sana magamit nyo rin to mga kapatid, lalo na sa trade test tsaka pag magpapasa kayo ng video guys no. Dito tanggalin lang natin yung mga litid sa gilid ng shoulder blade. Let's go. And then yan, tinanggal ko na yan guys. Ayan, iniwa ko na rin dito sa kabila para maiwa na natin yung paikot hanggang sa ilalim mga kapatid. At bago tayo gumawa dito ng hawakan, kinayas ko muna yan sa gilid and then dito rin sa kabilang gilid and then hiniwa ko na isa yan. Let's go, samahan nyo ako, atake natin to. Tingnan natin kung kakayanin natin guys. At ito, napansin ko may mga nakadikit pan laman. Hindi ko pa pala natanggal yung mga soft tissue dyan. And then pwede natin gamitan ng knife yan. Basta ang hiwain nyo lang dyan yung soft tissue, wag yung laman guys. Ano, kasi yung soft tissue, pag nahiwa nyo yun, nakadikit yung laman doon guys. And then pwede nyo hatakin niya, pwede nyo itulak, okay? Tulad na ginawa natin dyan. And then dito, tinulak ko yung mga laman at talaga nakadikit pa dyan yung mga laman ng shoulder blade natin sa ilalim. Hiniwa ko itong litid na to para mas mabilis natin matanggal yung shoulder blade. Tandaan nyo guys, hindi masamang gumamit ng knife dahil kasama talaga yan sa primal cuts to deboning. At ito, tinutulak ko pa yung mga laman dito para matanggalan natin na mabilisan itong shoulder blade guys, okay? At dito, hiniwa ko na talaga dito yung mga nakadikit pan laman dahil di kaya ng daliri yan, okay? Yung mga soft tissue yung hiniwa ko, pero 0-0 pa rin naman yung shoulder blade natin at ganun lang guys, okay? Para di kayo madali sa pagpa-primal cuts to deboning, huwag nyo pwersahin ng hatak, okay? Gamitan nyo ng knife, basta yung soft tissue lang yung ihiwain nyo para kasi kasama na lahat ng laman doon mga kapatid. At dito, tinatanggal ko na dito yung pata front, pinapaikutan ko lang ng hiwa tong bias, okay? Para pwede na natin paikutan ng hiwa yung siko ng pata front natin dito at malapit na tayo matapos dito mga kapatid. At kung gusto nyo mapanood yung front view nito mga kapatid, panoorin nyo sa YouTube, doon natin i-upload yung front view nito dahil ito ay top view mga kapatid, okay? At maraming salamat sa panonood nyo at sa walang sawang suporta sa akin at sa aming mga nagpa-primal cuts to deboning at medyo napagod na ako dito. Ibinaba ko na dyan yung pata front, ano, dyan ko na lang sa babayan hihiwain, tatanggalin natin yan dahil ngalay na ngalay talaga yung braso ko nyan. At ito, madali na natin matatanggal yan guys. Yan, kung di pa kayo nakapollow sa akin mga kapatid, follow nyo naman ako. Maraming salamat. Sana mas marami pa tayong matulungan ng mga baguhan at mga nag-aaral ng butcher at mga nag-a-apply abroad mga kapatid, especially yung shoulder blade. Masterin natin yan at aralin natin mabuti mga kapatid para sa inyong lahat yan guys. Maraming salamat and peace out sa inyong lahat mga kapatid.